I want to take this opportunity to thank all of you. Simula nung in-upload ko po yung Schengen Refusal Visa ko, sobrang dami ko pong natatanggap na messages, encouragement, advice. Thank you po sa lahat ng mga followers ko. I really appreciate lahat, as in lahat po ng mga message nyo sa IG, sa Messenger, and sa TikTok. Thank you so much po. So, pag-uusapan natin kung bakit po ba na-refuse yung Schengen visa ko, okay? First of all po, kumuha po ako ng consultant kasi this is my first time, so wala akong masyadong idea. Although may mga nabasa naman ako sa Google ng mga requirements, pero sobrang busy ko po kasi, lalo na pag day off ko, may mga invites ako, so hindi ko siya talaga matutukan. So, unang-una may mga nagtatanong sa akin kung magkano yung nagasto ko. Sa consultant fee po is nasa 450 Qatari Riyal. So, i-convert nyo na lang yun pag nasa Pinas kayo, convert nyo na lang ng 450 times 16. So, yun po yun sa pesos. And then, yung appointment fee po is 98 Qatari Riyal. Okay? So, lahat-lahat na bayad ko po sa consultant is 548 Qatari Riyal. And then, kapag nag-appearance ka po doon sa VFS, may babayaran ka rin pong 354 Qatari Riyal. So, mahigit-higit po lahat ng nagasto ko is nasa 1,000 Qatari Riyal or Philippine money is 16,000. Bakit? Kasi, kasama na po lahat-lahat yun. Yung pamasahe ko, ang print ng picture, mga Xerox copy, pabalik-balik sa VFS, so lahat-lahat na po yun. So, may mga nagsabi na baka hindi daw po sapat yung bank statement ko. According to my consultant po, okay lang daw po kahit 10,000, okay na daw po yung 10,000 Qatari Riyal kapag pocket money, nabubulol ako, sorry. Pocket money papuntang France, okay? Philippine money is nasa 160,000, okay? Pero in my case po, sinobra ko siya, of course, because I want to make sure na ma-approve po yung visa ko. So, nasa 36 Qatari Riyal yung bank statement ko. And then, lahat po ng requirements, dinoble check ko po, okay naman po lahat-lahat kasi syempre may consultant ako, may nag-a-assist sa akin sa lahat ng mga requirements. So, lahat po, okay naman po lahat ng requirements ko. Bank statement ko, sobra-sobra na yun sa sinabi ng consultant ko. Siguro po, sa letter po kasi, sa refusal letter, ang nakalagay is, baka hindi na daw po ako bumalik sa Qatar kasi malapit na daw po ma-expired yung Qatar visa ko, which is totoo naman, expired na siya sa November 2. Yun po yung nakalagay sa refusal letter nila. But anyway, okay lang naman kasi yun God's will yun. Yeah. Kasi I believe na kung para sa'yo talaga. Which is although na syempre gusto kong pumunta talaga sa Europe kasi ang purpose ko po talaga na pumunta sa Europe kasi magkikita po kami ng boyfriend ko. So, taga doon po kasi siya. So, mahirap kasi sa kanya na magbakasyon lang agad-agad kasi sa work niya. So, kaya ako po yung pupunta doon. At the same time, magta-travel na din po at mag-vlog para po makapag-share po ako sa inyo ng mga some information. But sad to say, na-refuse nga yung visa natin. Pero okay lang po yun kasi kahit na-refuse siya, meron naman po kaming plan B. So, we are here. Nandito po kami ngayon sa Dubai. Ayan, plan B po namin yung Dubai. Siguro plano yun ni God talaga na instead na mag-meet kami sa Europe, dinala ni God kami sa bagong lugar. Kasi first time ko dito sa first time ko dito sa Dubai, and then first time niya rin dito sa Dubai. So, parang same kami dalawa, excited, mag-tour, pumunta dito, pumunta doon, mag-explore. Nandun yung bonding talaga alam nyo yun, yung teamwork. Kasi naisip ko, what if sa Europe? What if sa Europe ako napunta, syempre nandun siya, syempre siya yung magiging tour guide ko, di ba? So siguro masaya siya nakasama niya ako, chas. Masaya siya nakasama niya ako, pero iba pa rin kasi talaga yung kapag first time mo sa ibang bansa, yung sabay kayo mag-e-explore, sabay kayo mag-discover ng mga
new environment, new things. Alam nyo yun? So, siguro ito yung plan ni God. Kasi first meet namin eh. So, siguro ito yung plan ni God para mas mag-enjoy kami sa first meet namin. Which is sobrang na-enjoy po namin talaga dito sa Dubai. Sobrang ganda ng Dubai. Ang laki, ang daming magagandang tourist spot. Especially yung mga outdoor nila. Yet, pero mas prepare ko pag pupunta po kayo dito winter or yung hindi na masyadong mainit. Kasi kami, lumalaban kami sa init ng araw. Sobrang itim ko na. Lumalaban kami sa init ng araw. As in, 40 to 42 degree, nasa labas po kami talaga. As in, Diyos ko sa Qatar, nagtatago ako eh. Pero dito hindi, nasa labas talaga kami. Yun yung po yung dahilan ng ang refusal ng visa ko. So, sa lahat po ng mga nagme-message sa akin, sa mga concern messages na sinisend nyo, sa mga advice, dear girls, sa lahat po ng mga followers ko, I really appreciate you guys. Thank you so much po. I hope to see you in Europe in the future. Yes, I believe, siguro hindi man, naiiyak ako. Siguro hindi man ngayon, siguro in God's perfect time. May purpose si God kung bakit nasa Dubai kami. Diba sabi ko mag-uusap lang tayo. Yeah, may purpose siya. I believe naman. Ako kasi naniniwala talaga ako sa purpose, sa reasons kung bakit. Kasi hindi ka naman ilalagay ni God sa sitwasyon na yan or sa lugar na yan kung ano yan kung maganda yan para sa'yo or kung better yan para sa'yo, di ba? Minsan, yung pinagdadasal mo, akala mo lang na hindi niya binigay, pero binigay niya na in His own way na mas sasaya ka, na mas ligtas ka. So, yeah, it's our last day here in Dubai. Pabalik na ako sa Qatar, back to work na naman tayo. And then siya naman, pabalik na po siya sa Europe. So, I hope to see you again in our next vacation. I hope nasa Europe na tayo. Yung mga followers ko dyan na nasa Europe, I hope na makita-kita po tayo. So, again, once again, thank you so much po. This is Ellie in Doha. I really appreciate all you guys.